Ang pinakamalakas na puwersa ng Iran na tinatawag na IRGC ay unti-unti nang tinatanggal, hindi ng Amerika, hindi ng Israel, kundi mismong ng gobyerno ng Iran. Bakit kumalat ang balitang ito? Totoo kaya ito at mangyayari kaya ito? Sa kabilang dako, nabunyag ang totoong balak ng Israel sa Lebanon. Ano kaya ang kanilang pinakapakay sa Lebanon? Bakit hindi nila tinatanggal ang kanilang military? Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 1, 2026. Bilis ng panahon. At napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa Iran at sa kanilang pinakamalakas na puwersa. Isa sa ating pag-uusapan mga kaibigan ay kung totoo nga ba na talagang tatanggalin na ng bansang Iran ang IRGC. Take note mga kaibigan. Tinawag itong Islamic Revolutionary Guard Corps. Hindi ito tinawag na Revolutionary Guard Corps, kundi ito ay ginawa mga kaibigan upang proteksyonan lamang ang Ayatollah regime. Kaya nga tinawag itong Islamic Revolutionary Guard Corps. Ginawa ito o nilikha ito noong 1979 at napakalaki ang papel nito sa bansang Iran. Dalawang bagay ang naibibigay nito. Una, proteksyon hindi ng buong Iran kundi ng pinuno ng IRGC. Pangalawa, malaki rin ang budget na binibigay ng gobyerno ng Iran para dito. Of course, sundalo ito, mga kagamitan, malaking budget ang kinakailangan ng Iran. Idagdag mo pa riyan mga kaibigan ang mga galamay ng IRGC na tinatawag na Hamas, Hezbollah, Houthis, Kataib Hezbollah na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Lahat ng ito, pinoponduhan ng Iran. At saan nila kinukuha ang kanilang budget? Sa kita mismo ng buong Iran. Ganito mga kaibigan, magkaiba ang sundalo ng Iran at sundalo ng IRGC. Kung maglalaban ang dalawang yan, ay walang binatbat ang gobyerno o sundalo ng gobyerno ng Iran sapagat halos lahat ng budget ng Iran ay nasa IRGC. Ngayon, kumalat ang balita na di umano ayon sa ulat ng Iran International na ang IRGC ay unti-unti nang nagme-meltdown. Of course, marami ang mga magsasabing imposible yan. At ang usapin o ideyang ito mga kaibigan ay gumawa ng napakalaking debate. Hindi lang ng mga news agencies o mga reporters kundi mismo sa loob ng Iran sapagkat kumalat ang balitang ito sa kasagsagan mismo ng giyera ng Amerika, Israel at ng Iran. Ngayon, marami ang mga nagsasabi na imposibleng mangyari yan sapagkat yan ang pinakamalakas na pilar ng Iran, ang IRGC. At kapag tinanggal yan, ay mapipilayan o mawawalan ng depensa ang kanilang bansa. Pero meron ding nagsasuggest na baka naman aalisin ang pangalang IRGC pero babaguhin ito. Pero ganun pa rin ang mga sundalo at ang functions nito. Malaki rin ang possibility na magiging isa ang sundalo ng Iran at IRGC. Kumbaga, combined forces mga kaibigan. At ang budget nito, iisa na lamang ang pagtutuunan. Lalong-lalo na sa kasagsagan ng ceasefire ng Amerika at ng Iran, isa sa kanilang pinagkasunduan ay tatanggalin na ng United States of America ang napakahaba at napakatagal at napakalaking sanctions na ipinataw ng Western countries sa Iran. At ngayon, isa na itong napakalaking tulong para sa Iran upang umangat ng umangat. Ngayon, hindi kasi aangat ang ekonomiya ng Iran kung ang kanilang pera ay lagi lamang ilalaan sa IRGC.
sa pagpapalakas nito sa kanilang armas, sa kanilang mga depensa, sa kanilang nuclear weapon kung meron man. Kaya napakalaki rin ang possibility mga kaibigan na mawawala ang Hamas, Hezbollah, maging ang Houthis sapagkat ito mga kaibigan ay kapwa sinusuportahan ng budget ng Iran. Now, kapag tatanggalan ng budget ang Hezbollah, Hamas, Houthi, isipin nyo na lang kung ilang bilyong dolyar ang masasalba ng Iran at saan kaya ito pupunta. Ito mga kaibigan ay mapufokus sa pagpapaangat ng ekonomiya ng Iran. Kaya ang ideya na pag-aalis ng IRGC sa loob ng Iran ay malaki ang possibility. Hati ang opinyon ng karamihan. Imposible. Meron ding mga nagsasabi, posible. Pero ang iniulat ng Iran International, yung naka-highlight mga kaibigan, sinasabi ng Tehran na posible ang tinatawag na reinvent of the pillars of the Islamic Republic. Kapag sinabi nating reinvent, nandyan na, na-invento na. Pero parang may babaguhin kaya nga reinvent. Kumbaga mga kaibigan, parang sinasabi rin ng balita ng Iran International na hindi naman talaga tatanggalin ng IRGC kundi meron lamang mga pagbabago marahil sa pangalan at sa sistema nito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, posible kaya o imposible? Pero kung ano man ang kanilang gagawin, yan ay ating aabangan. Sa kabilang dako mga kaibigan, ibinulgar na mismo ng Israel kung ano ang kanilang pinakapakay sa Lebanon, kung bakit ayaw nilang tanggalin ang kanilang puwersa lalong-lalo na sa mga borders ng Israel at ng Lebanon. Inamin mismo ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na hindi nila tatanggalin ang kanilang puwersa sa mga borders, maging ang kanilang mga sundalo na nasa loob mismo ng Lebanon. Ayon kay Israel Katz, mananatili ang mga sundalong iyan pero hindi upang okupahin ang lupain ng Lebanon, kundi mananatili iyan hanggang sa tuluyan ng madisarmahan ang militanteng grupo na tinatawag na Hezbollah. At pagkatapos ng lahat na iyan, ay aalisin na ng Israel ang kanilang puwersa na nasa Lebanon. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng Israel? Totoo ba na hindi nila ookupahin ang lupain ng Lebanon o ito ay isang malaking kasinungalingan? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At kung gusto mo ang ganitong mga contents ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!